speaking mga kababayan, kay Magalong, nako, binaboy ni Baste si Magalong. Dito tayo mga kababayan, sunod. Ito tayo kay sunog sa Senado. Nako po, ano yan Kent? Bakit may sunog sa Senado? Naalala nyo mga kababayan, yung sa Quezon City, mga kababayan, sa Quezon City ay nasunog nga ang DPWH. No, nasunog yung may computer yatang lumiyab. Wala naman daw mga dokumentong nadamay, no, patungkol sa mga tawag dito documents ng mga project, mga ghost project, ganyan-ganyan. Ngayon mga kababayan, nasunog ang Senado. Nako. So sino ang nasa likod, mga kababayan, nung pagkasunog ng Senado? Nako po. Si Anyo po ba yan? Sabi ni Ma'am Ay Malayko. Sinong Anyo? Sino bang Anyo yun mga kababayan? Ma'am Al Malayko. Diba? Si ano? Si... Naku, Diyos ko. Mga appointed kasi yun ma'am eh. Mga kababayan, ito po, ang Senado nasunog kanina lang. Akala ko nga kanina mga kababayan, sabi ko, hala baka sinunog na ng mga ralihista. Kasi di ba? Yung candidate dati. Si Anyo. Hindi po yun, ma'am. Ang pagkakaalam ko, close friend niya si Aimee lang daw eh. Wala naman daw ang ano. Ito mga kababayan. Ang sabi mga kababayan, ganito. Ang Senado daw nasunog. Kaya kinakabahan ako kanina kasi sabi ko pa naman, hala, rally pa naman. Tapos galit na yung mga tao. Baka sinunog na yung Senado. Ang problema mga kababayan, ito po. Pakinggan po muna natin yung balita. Miklab ang sunog sa Senate Building sa Pasay kaninang umaga. Itinaas sa ikalawang alarma ang sunog na nirespondihan ng mahigit 10 fire truck bago na apula ng alas 8:20 ng umaga. Sinasabing nangyari ang sunog sa ikatlong palapag ng gusali. Wala namang naitalang nasugatan o nasawi sa insidente. Tiniyak naman ni Senate President Vicente Sotto III na hindi apektado ng sunog ang lahat ng records ng Senado, kabilang ang mga dokumentong hawak ng Blue Ribbon Committee. Ayon kay Sotto, umabot sa session hall ang leak mula sa tubig na ginamit laban sa sunog. Puspusan niya ang paglilinis sa session hall bilang paghahanda sa sesyon bukas. Nako, oo. Sa totoo lang mga kababayan, ang aga-aga na sunog ng Senado. Kaya sabi ko, hala grabe, baka inano na ng mga ralihista, baka hinagisa na ng alam niyo yung bote na may gasolina tapos may tela, tapos pagka hinagis mong ganun biglang sasabog. 'Di ba may ganun mga kababayan, yung bote na hinihigpit yung tela parang lampara na sinisindihan tapos ihahagis lang sa bintana. O akala ko ganun. Pero mga kababayan, may suspetsya na ako. Ang nasa likod ng sunog na to, mga kababayan, kasi wala namang sinabi sa balita kung anong rason kung bakit nasunog. Saan galing yung sunog? Saan nag-umpisa? Baka ba may mga wirings? Baka may mga computer na iiwan na kasaksak? O di kaya cellphone? Di ba? O baka mga charger? Di ba? Wala namang sinabi. So ngayon, mga kababayan, ito yung aking suspetsya. Hindi kaya sinadya yung sunog na halimbawa mag-iwan ka dito ng heater, yung heater hayaan mo siya diyan, o di kaya nag-iwan ka diyan ng na pagkadating ng masusunog siya para mawala yung mga dokumento. So alam niyo sa totoo lang mga kababayan, wala namang ibang magsunog diyan. Either yung mga sangkot or mga malapit ng makukulong. Ngayon, sinabi natin Senado. So, ibig sabihin, ang mga sangkot dyan sa pagsunog-sunog dyan, yung mga nandyan na mga malapit ng magkawaran. Diba? Kasi bakit mo susunugin? Imposible naman mga kababayan na ang magsunog dyan, taga-Congress, hindi naman opisina ng Kongreso yan. Diba? Ay, di ang nagsunog yan, taga-Senado lang din. Diyos ko, alam nga naman lamok ang mag-charge na, magsaksak ng banaksak. Alam naman langaw ang magbibitbit ng plug para ganun niya dun sa saksakan. Malamang din yung mga nagtrabaho lang din sa Senado. Diyos ko naman. O di kaya yung mga nandyan, araw-araw na nandyan, hindi naman natin pwedeng pagbintangan yan si PBBM ang nagsunog. Kasi bakit? Hindi naman si PBBM nagtrabaho dyan. Mga senador lang din naman nandyan. Nako, mga kababayan, hindi ba kaya ako nga, sabi ko nga, baka yung baklang senador ang nagbalak na sunugin yan para, di ba?
para hindi siya makulong, o baka yung laging nagdadasal na senador, o di kaya baka yung naninira ng relasyon, 'di ba? O di kaya baka yung walang kilay. O baka stop ni walang kilay ang nag-utos niyan. O kasi alam niya madadawit na siya, o di kaya stop nung peke ang buhok, di ba? O di kaya stop nung baklang naninira ng love life, di ba? O di kaya stop nung laging nagdadasal, di ba? Yung ginawang santo. O di kaya stop ni Boy Kain, di ba? Kasi gigil na gigil si Boy Kain eh. Di ba? Kaya ito mga kababayan, actually, ano naman tayo, nasa modern world naman tayo. Di ba? Dapat yung mga documents dapat diyan sa Senado, dapat naka-computerize na 'yan. 'Di ba? Dapat naka-USB na 'yan lahat. Bakit? At saka kapag ka nag-type kayo dyan, automatic, nasi-send na yan dapat sa Pilipinas, meron tayong dapat meron tayong yung tinatawag na DICT yung hawak lahat ng control ng Philippines at sa isang lugar lang siya na pinaka-safe, na may mga nagtatrabahong IT, di ba? May mga, yung kung i-hack siya, may lalaban sa hacker, di ba? Yung dapat may ganun tayo yung parang intelligence office, intelligence system. Di ba? Para kung ano man ang dokumento sa Senado, sa Malacanang, sa Kongreso, kahit masunog yan, at least merong may hawak. Kumbaga sa eroplano may black box ba? Alam nyo yon, mga kababayan? Kumbaga sa eroplano, kahit sumabog man yung eroplano, kahit masunog man yung eroplano, may black box. Di ba? May database dapat. Ma'am Itchin Channel. Di ba? Ganun yun. Wala kung may ganyan ba tayo sa Philippines? Parang wala naman yatang nagpondo ng ganyan. 'Di ba? Kasi tignan nyo, pag nasunog yung post office, wala lahat. Pag nasunog yung SSS, wala rin. Dapat may ganun tayo eh. 'Di ba? May data center dapat tayo. Parang sa Amerika, 'di ba? Meron silang Pentagon, meron silang CIA. Ganun 'yon. Kaya sa totoo lang mga kababayan, ang para sa akin, yung nagsunog niyan, ay yung taga dyan lang din. Imposible naman na daga. Anong gagawin ng daga kaya nasunog? Ningat-ngat yung wire. O halimbawa, nakasaksak yung wire, ningat-ngat ng daga, magkakasunog ba yon? Walang sunog mangyari kasi putol yung wire eh. Ang problema dyan, merong nakasaksak, sinadyang iwan. Or else, pumitik-pitik na yung wire, or di kaya may sinaksak yan dyan na siguro mga power bank, 'di ba? Or di kaya, 'di ba, naalala niyo mga kababayan, 'di ba, uso pa ngayon yung mga cellphone na di battery, yung tinatanggal yung battery tas iniipit doon sa universal charger na iniipit-ipit. Baka yun hinahayaang isaksak ganyan. Tapos na overheat, sumabog. 'Di ba? May mga ganyan mga kababayan yung nabili lang sa bangketa, yung ipit-ipit na charger. Tapos maghanap ka ngayon ng lumang battery, yung battery natatanggal. Tapos sinaksak mo lang diyan. Pag nasubrahan yun ng halos 24 hours, sasabog yun eh. 'Di ba? So, sa totoo lang, mga kababayan, kung meron mang pangyayaring pagsunog sa Senado, malamang taga-Senado lang din ang may gawa niyan. Alangan naman taga-Congress, alangan naman mga barangay chairman ang magsunog diyan, hindi naman barangay chairman naka-duty diyan. 'Di ba? Kasi ang suspetsa ko dyan, baka yung senador na naninira ng relasyon, kasi alam niya makukulong na siya eh. May balak pang mag-abroad daw eh. Yung isa, baka yung senador na walang kilay, kasi absuelto pa naman siya sa donation, baka, o di kaya yung senador na laging napapahiya sa hearing kasi pabida-bida, diba? Tapos peke naman ang buhok, yung piloka, diba? Baka yun, or di kaya, yung isa, yung nanggigigil kay Yusek, yung gumagawa ng peking kemerot keme. Di ba? Wala namang ibang kontrabida dyan sa Senado, kundi yung mga bobo lang ng mga daddy shit, ng mga senador, yung mga daddy shit na senador. Yun lang ang mga bobo dyan. Kung may mag-react na sinabihang daddy shit na senador, baka pag nag-react ka, ikaw talaga yun. Ba't ka magre-react? Wala naman tayong pinangalanan. Sinabi lang naman natin, daddy shit. Kung hindi ka daddy shit, edi wag ka mag-react. Kasi pag nag-react ka, guilty ka. Yun, mga kababayan. Diba? Ay, naku. O di kaya si Boy 10K. Kasi lagi pa naman sabi niya, magdasal. Puro na lang Bible verse ang ginagawa. Ba't hindi talaga pastor, nagsenador pa.